1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Oras sa to daan sa ato sa maradyaw na kabubuto na ni Smart Dishwashing Paste. Bawat pahid linis sulit Smart Dishwashing. Tatak alas 8:37. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chu. Sa straight to the point. Welcome din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw, huibis na, sa 14 na Agosto 2025. Yan na kita hapita sa tunga-tunga na nabuyan sa Agosto. O kumusta ka mo? Tanan na mga suking tigpaminaw sa 54 ka mga barangay sakop din sa ato syudad. O didon sa Siargao, sa Dinagat, lakip na didon sa Southern Leyte, kutob sa maabot sa ato Sibya, didon sa Agusan Sur, Agusan Norte o Surigao del Sur. Labaw na sa mga nagatan-aw tuod sa live stream sa Facebook page na RMN na DXRS sa Surigao. O ato na sayran na nakasinati kita ng mga pag-uyan gikan na kagabi o hangtod kuman na sa Diyos sa buntag dahil mga panagsausay ng mga pag-uyan pero madag-umon ang tibuok Caraga region kuman hinoon undang-undang magadulan ato pag-uyan tungod ini sa southwest monsoon na nakaapekto dinhi sa parte ng Mindanao labi na kita dinhi sa Caraga region. Ato na sayran na kaganina alas 3 o ka matud pa kahapon nakagawas na gadud si Goryo pero padado na makasinati sab kita inin mga pag-uyan-uyan labi na dinhi sa parte ng Mindanao. So ang tibok probinsya syudad na Surigao lakip na diyon sa Dinagata province na kasinati kuman nan inin usahay madag-umon na kalangitan o inibanan sa inin mga katag-katag na mga pag-uyan labi na sa kapunon o kagabion tungod ini sa habag o southwest monsoon na nakaapekto dinhi sa ato probinsya sa didon sa probinsya isab na Dinagat. So kung mukusog ang mga pag-uyan daong gihapon ang mga hulga sa mga pagbaha o lakip na ang pagdahili sa yuta amo na amping natanan ng mga daon sa mga magdahili o ini na landslide prone areas sanan sa mga mabahaan ng mga lugar. Inoon gamay ra ang chance gud na mukusog ang mga pag-uyan kuman pero posible na sige makasinati kita nan ini na mga katag-katag na mga pag-uyan kuman na adlaw Huwebes. Dahil paghihapon mga inin na tagatawag na mga biyahe sa tanan ng mga sakyan ng pandagat labi na didon pasingod didon sa mga island barangay sakop sa syudad didon sa Dinagat sa Siargao permanente na jaoy mga biyahe pero tagapay mangnuan gihapon ang tanan nato ng mga sakyan ng pandagat na take a precautionary measures dili lamang kumpiyansa sa isa paggalawig labi na sa inin ato mga gagmay ng mga sakyan ng pandagat ato mga mangingisda take a precautionary measures sumaya pa nan pag-asa. Alas 8:41 ini nato programa tagpaluduhan isama sa ato ng unique maximum toothpaste. O lakip na nagpaludo isama nato sa ato programa ang Red Horse Beer, Red Horse Super ang shot ng tsupa. Sa ato pagpadadon sa ato mga impormasyon sa balita ato tuod na sayran na kumana bag-o Civil Defense Caraga Regional Direct Information Officer nagabutyag ng kumana bag-o ilatag turnover ang kopya ng inin 2024 National Disaster Response Plan ang ato na sa Philippine Information Agency Caraga Regional Director Venus Garcia o ang pag-turnover sa inin tagatawag na Disaster Response Plan ang tagahimo sa koordinasyon isab sa
muna buhatan para may sugutan ang gikatakda na mabutay na risk communication training para sa mga PIA information officers, provincial public information officers and government media partners kuman na sunod na buyan. Amo na training naggatunong na paningusgan ang disaster communication na mga paningkamot sa government sector o pagsiguro na sakto o jaon sa matod pa ining tagatawag na mga tagahatag na dinalian ng mga impormasyon ngadto na sa publiko na kinahanglan ini matud pa ipatigbabaw gud sa mga information officers para dinhi mapalapdan ang impormasyon ngadto na sa vulnerable sector labi na sa publiko na jaon na amoy hatagan ng target para sila mapahibayo na daan sa posible na mga risgo sa ini na mga tagatawag na mga kalamidad. So ini amoy himuon na mga training isab nan Philippine Information Agency lakip na ang pagpaningusog sa civil defense Caraga. Alas 8:43 na og ato na sayran ang mga kaigsuonan na kuman na adlaw ato na sayran na jaoy ang mga padadyo ng mga kalihukan isab ato mga empleyado dito sa City Hall ang ila city employees sa Sports Fest ikaduhang adlaw nila ini kuman unang kalihukan ini nagsugod ini kagahapon ang city employees sa Sports Fest na diin tinuig na tagahimo para sa tanan nato ng mga empleyado na mointra sa nagkalain-lain ng mga paugnat sa kusog unang kalihukan sa pag-abri sa selebrasyon ng ato 55th anniversary sa inin Charter Day. So amo na ini ang sinyalis na magsugod na ang mga tagatawag na mga kalihukan pasingod na sa ato Charter Day anniversary kuman Agosto 31 hangtod na ini sa kapistahan sa atong mahal na patron Senior San Nicolas de Tolentino. So ikaduhang adlaw kuman sa Sports Fest sa City Employees Sports Fest didon sa City Hall. Kuman na buntag kaganina sa ato na sayran na Barangay SK election matud pa ma-postpone na isab human na pirmahan na gazud ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kagahapon ang pag-postponed anan inin Barangay SK election. So ini sa ato linya na ato Comelec officer sa syudad Attorney Jeanette Cobillan para sa pagkumpirmar nan ini. Attorney, good morning. Good morning, Ma'am Gay. Good morning po sa tanang tigpaminaw sa ato stasyon karong adlaw. Good morning sa Ligaonan. Salamat ka radyaw, attorney, o pakisayran nako kung kumusta mo man ini ang natagpaabot gazud ng konfirmasyon gikan sa ijubuhatan sa Comelec kay kagahapon taga pirmahan na gazud na Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpostpone sa Barangay SK elections na unta himuon ko man December. Yes, ma'am. Actually, ma'am, nagpaabot gani sa Comelec, ma'am. Actually, last August 12 pa to, kaya maingon sa chairperson, si Chairman Garcia, nasa August 12 daw permahan ni President Bongbong Marcos. Pero kabii siya namo na kuan sa news nga napermahan na gyud ni President Bongbong na ang batas na i-postpone ang 2025 Barangay SK election. So more po niya mo tagpaabot, ma'am, na laong pas, as you said, na official na resolution or move by the executive branch to postpone the election. So, bisan pa kung natapos na ang voters registration, napulo kaadlaw na voters registration, di na gyud na madayon, attorney, kay permado naman o postponed na. Yes, ma'am. Ang ato na, ma'am, kanang postponed by the president. Pero naman gud tamay, ma'am, mga laong pa factors na kailangan i-take into consideration kana nato. Ang first anak kay kanang
pag-challenge sa constitutionality ng pag-postpone. Naaya mo na laong patagbantayan na another po na mo nabantayanan, ma'am, from Attorney Makalintal, as we all know, balik yun nato na ginaingon na base mo challenge siya sa Supreme Court, challenging the constitutionality of the barangay and SK election, ang pag-postpone sa barangay and SK elections. So kana po, ma'am, another na po na mo siya nahulatan. Pero for now, ma'am, mo follow me kung say ingon sa amo COMELEC chairperson. So as of now, since wala pa may kwan sa Supreme Court, as of now ang mindset is postpone ang election. Pero kuman na matud palagi napirmahan na ang balaod sa pag-postpone danay pagpakilid sa barangay SK elections. Unsa may inyong mga kalihukan humani ini attorney? Kwan, ma'am, ang amo, ma'am, is dapat ni resolution kay kahapon pa man lagi na permahan. Sa amo ang resolution, ma'am, is murag continue ra gyapon mi, ma'am, sa amo process, which is after sa ato registration na nahuman atong August 1 to 10, magkandak na pud ta ng ERB hearing or ng election registration board hearing para i-approve or disapprove katong mga nag-register during the 10-day registration. Ang ato, ma'am, listahan sa ato mga applicants na ato na na-post sa City Hall o sa mayor's office, sa bulletin sa City Hall o bulletin sa Sangguniang lungsod, as well as sa amo office na nakuha na siya, amo na siya na-post kada applicant. Nag-post na po mig notice nga nga ato ERB hearing will be conducted this August 25. August 25 ang amo ERB hearing. So kanang amo kalihukan for now, ma'am. So unsay mahitabo ani sa mga ERB hearing, attorney? Para sa para sa kaalaman ng lahat, ma'am. During ERB hearing ato i-approve or disapprove ang katong mga applicants nag-apply, nag-register during the 10-day registration. So katong mga SK kailangan to i-hear katong mga nagpa-reactivate and everything kay na base na ay mulaong pa, ma'am, mo question, mo petition sa ila qualification as a voter kay base ni question ila residence, ang period of residence, etc. etc. So sa milabay na napulo ka adlaw ng voters registration, sa unsa ka daghan ang nagparehistro, attorney, o unsa sagad mga batan-on o mga first time kini sila nga moboto? Yes, ma'am. In total, ma'am, na atay 4,336 ata mga registrants for this for the last 10 days natong August 1 to 10. 4,000 of which, ma'am, mga 4,010 kay puros SK. So more than 90% ng ato registrants this atong 10-day process kay puros SK. Ang the rest, ma'am, katong ato gi-prioritize po ng mga vulnerable sectors, so nato ta sa mga persons deprived of liberty, mga senior citizens, PWD, persons with disability, etc. etc. So arang sa basa gihapon na attorney, no? Bisan na 10 days ra ang voters registration. Yes, ma'am. Actually arang-arang gyud gapon, ma'am. Nagkuha ng iba na murag gamay ang period, ma'am. But for our part, we did our best, ma'am, to cater everyone, including the vulnerable sectors. So inin mga kabataan, kasagaran ini an mobutar para sa sangguniang kabataan. Pilay pangidaron ini sila na parehistro, attorney? Wala, ma'am. For SK, ma'am, registration, ang ato gid na is 15 to 30 ang ato sa SK. Sa amo diri, ma'am, usually amo 15 to 18 ang amo ginabutang sa SK, and then ang 18 amo na siya gina-register as regular voter. Okay. So daghan na gazud ini nato mga kabataan. Yes, so daghan koy kaayo, ma'am. Murag maski kami pod gusto pod namo siya extend actually, ma'am. Karon nga na-postpone man ang ato election basin na ay resolution coming from
COMELEC Main na i-extend ang ato registration na po ma'am no, i-extend ang ato registration since maputpon man para daghan po ato makita ng mga kabatan-unan, especially katong last day of registration, last few days of registration, daghan jud niadto sa amo kung asa man mi nag-conduct ng registration para po sila magparehistro. So we are also one with you ma'am in encouraging our COMELEC office na i-extend ang registration po. O posible ka doon na mahitabo attorney kay na-postpone na good November. Murag posible siya ma'am. O kay diba last time ato ma'am kay diba gi-schedule ganito ma'am na from July 1 to 11 diba, tas nimuong October until April 2026 atong registration. Tas na-auto na pud siya ma'am to August 1 to 10. So, posible good tayo siya, ma'am, na base ma-extend. So, tanaw ni mo, attorney, sa human pagtapos ng 10 days na voters registration, daghan pag yun unta, an mo apas? Actually, ma'am, daghan yun unta to mo makaapas, ma'am. Makita na ma'am, dito man ni ma'am, last 3 days na mo, dito mi sa City Cultural, daghan mi na balibaran na to, ma'am, kaya until nag-cut off mi ato. And then pagka last 2 days daghan jud ma'am nangadto pero again digal mo lang pa di matabang. Sa amo makita pud mi ma'am sa mga comments sa Facebook or unsa ra kam makasabot mi sila tagbati ma'am na magpila tapos di gyapon ma-accommodate kay sa amo pud ma'am we did our best. Actually ma'am ang amo resources for registration duha ra gyud ng computer unit sa amo office. Kaya ang ato dira ma'am, ang ato manggo dira ma'am for registration kay Siktuang Manila tig 30 every 30k na amoy isa ka unit na for registration. Sa amo ma'am na ami 3 ka unit kay 108 man ta. So na ami 3 ka unit, ang isa ginagamit namo to search for precincts and then the other 2 ginagamit namo for kanang pag-register, pagbutang ng ilang mga thumb mark, picture, etc. Ug sa ma'am during the last few days of registration ihangyo mi sa amo provincial election supervisor Attorney Canta na dugangan ni isa ka unit and nag-provide man po ang ato supportive na election supervisor ng another unit sa Surigao City. So, during the last 2 days, ma'am, suyo na to ato unit. Kaso, sa kadaghang kabatan-unan sa Surigao, kuyang nagdang 10 days. Okay. Actually, ma'am, amo na, muhangyo po mig pasensya sa atong mga nakatofan kay laong pa amo na dito amo makaya, ma'am. Kay last day gani, ma'am, namo ng registration, nagsugod mi, ma'am, alas 6. Di ba? Dapat alas 8. Oo, tagsadyo-gadyo ni Jo. Dapat mi, ma'am. Alas 8 dapat magsugod, ma'am. Pero as early as 6 a.m., naana mi, ma'am, sa City Mall. Nagpalinya mi, ma'am, 6:30. Nagpalinya mi 6:30. And then, pagka 7 a.m., ma'am, before 7, nagpa-register na mi, ma'am. As early as kana namang oras na nagsugod na mi pagpa-register. And naabtan mi, ma'am, actually, ang mga alas 11 sa Duyom. Ay, oo. So, dapat gani, alas 5 ra. Alas 5 ra. Nabtan mig alas 11, ma'am, sa Duyom para i-cater na mo, ma'am, as much as many as we can. Pamudod pa mo, kuhan, ma'am, long sila na ang makabati mong ko mga ilastorya, ma'am, ng basi. Uno man kamo, di man ka magkuhan, ganyan-ganyan. Oo, namulaong na naghago na sila, naglinya, tapos di dawaton. Pero on our part, ma'am, murag limpirang po mo konsensyon kayo. Laong public service man ni ma'am, so maski beyond, lang pa beyond office hours, one po ni ma'am, laong pa, naghatag mig service sa to katawan precious mga Surigao, no? Beyond our office hours. Actually, ma'am, mo commend ko sa amo mga job order, mga employees, sa to City Hall na mga employees, kay maski dati sa Sunday, ma'am, no? Oo. Saturday and Sunday. And we all know, ma'am, dapat na mag-relax kita kay weekend man. Relax unta na sila, ma'am. Wala dyan na yung OT, ma'am, ang atong mga JO, ma'am, sa City Hall. Pero, ma'am, they were still there. Murag buntag hang to duyo, ma'am. Buntag hang to duyo, naghagog yun ato mga JO without pay na siya, ma'am. So, murag ko makalaong
mulaw ang iba na mga walay unsa man ang sa Comelec, walay pulos, mga laog. Di man ta na ana ang way ng pag-deal sa katawhan na naghago murag nakasabot ko sa ila ma'am, pero at the same time naluoy pod ko sa ako mga employee, mga kauban sa work ma'am, kay in our side sobra-sobra gyud ning amo service ma'am sa katawhan. And amo ma'am, wala man mi maglaong na tagpakita na uy naglaw na gani kami ani, pero that shows our dedication gud ma'am sa amo service and pag-serve sa ato katawhan ma'am. Og mapasalamaton isa ba ang mga barangayanon labi na katong mga lagyo nga mga barangay attorney dinhi sa syudad nga mi hulat gyud sa ila oras hangtod na ing kagabian gyud. Sa inyong mga tod pa sakripisyo bisan lagpas na sa oras. So kining sa baguhay pa nga pag-postpone ni ini sa pagperma ni Presidente Marcos sa unsa bay mahitabo attorney, so palapdan ang termino na ato mga barangay officials o SK murag kung base na gyud ma'am ani sa declaration ma'am ni President Marcos ma'am no na i-postpone ang barangay elections, murag mo extend ang ila term from December unta sila mag-end mahimog next year November kibali ang ila next na term. Then after that ma'am, base na po ni sa pagkasabot ma'am, kaning 4-year term na ilagiingon ma'am sa bag-o na balaod murag kung mapili sila subli. Di na sila ma-appeal, murag ma-apply na ma'am sa next batch. Sa next set ng mga barangay officials kay murag as far as I know ma'am, kung karon na napatupad ang batas, di na mo apply sa current set of lawmakers or mga officials. Kaya that would be self-benefiting. So, ato na siya mo apply, ma'am, sa next step. After election sa November. Yes, ito na mo apply ang 4 So, kung kinsay mapili, attorney, sa November 2026, kung kinsay mapili, ato i-apply sa ila. After 4 years na sila. Yes, ma'am. That's my opinion, ma'am. Dito na ma-apply sila. Dili kung karoon na set ng officials ma-apply ang 4 years. So tulo ra gyud sa kasamtangan nato na balaod tuyo ra gyud. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So hangtod pila ra sab sila ka termino attorney. Kuana ma'am, as far as I know ma'am, 4 years sila ma'am with 2 terms. So mura sila mga 8 years. laong pa sa senador. Na 2 terms ra. Pero mas labaw pa ila kuan sa president kaysa president 6 years. Ila in total kibali murag mahimog 8 years. Okay. So kuman ma-extend man sila kay na postponed man, so makapadayon sila sa ilang mga pag-serbisyo sa barangay. Ma'am, usually man sad sa mo pag barangay ma'am, mga makastorya man sa atong mga barangay officials, gusto po nila ma'am extend ang ila term ma'am kay laong pa sila kaya pagani sila kaayo sa 2 years naman daw sila ma'am kagikan December 2022 matong last sila na elect. Murag sulod sa 2 years murag di pa kayo laong pa significant ang ila nahimo. So gusto nila dugangan ma'am para mapakita po sa mga katawhan na daghang pa sila pwede mahatag na serbisyo. Pero hindi lamang kung sakto ba ako attorney sa ini na balaod na sa balaod gazod na ang mga incumbent barangay officials na nagsilbi ng ila ikatuyo may iba na ikatuyo na nila na magkasunod-sunod na termino, di na ini siya tugutan na mudyagan pa pareho na posisyon sa umabutay na November. As far as I know ma'am, as far as I can understand po sa ato balaod murag di na sila ma'am kay kibali tapos naman ang ila termino. Yes, ma'am. So, kailangan nila, pagka next election, isla kadyagan, ma'am. Gawas kung lain na posisyon, attorney. Yes, ma'am. Gawas kung mo, example, kung barangay captain sila, magbarangay kagawad sa, hindi na, ma'am, kay ang law nga mo apply sa ila is the current law man, ma'am. And the current law, bawal sila more than the allowed number of terms, which is 3 terms naman sila, ma'am. So, di sa pwede dugang 4 years na kuan. 4 terms kibali. So, bawal na sila, ma'am. Okay.
So marajaw hinuan na dyan pa'y ila higayon, labi na dyan iba na mulaong na ya pa matapos sa gudod ang ilang mga programa. Yes, ma'am. But amon po na ilang kabalakhan, ma'am. Oo. Kay basi di na sila subli mapili. So Yes, kuman way rason na di nila tapuson kun dyan may gani ang mga trabahoon pa nila. Yes, ma'am. Kaya medyo lajo-lajo pa mga jud next year pagod November. Yes, ma'am. Pero ma'am, ang reason gyud ani pag-postpone, ma'am, no, ako ray pa pasabot dili kay tungod kay para ma-extend sila, no. Ang reason gyud ani ma'am pag-postpone, ma'am, daghan. Ang first ana, ma'am, kay bago pa natapos sa national and local elections katong May. And then karong November, ma'am, naatay BARM. First ever na parliamentary election sa ato BARM. And that is long pa makasaysayan. That should be given focus good, ma'am, no? Kaya the result of the BARM election will determine the future of the BARM region. So kana, ma'am, murag kailangan ginato na fokusan. So kung maduha ang focus sa Manila, murag basin kuan ang ato kalabasan sa ato BARM. So ang BARM madayon gazud kay first Manila yes, ma'am. Madayon gyud ng BARM, ma'am. Madayon gyud ng BARM. Kano sa BARM. gani ni attorney ang election sa BARM? Murag November 25 man to, ma'am, as far as ma'am, no? As I know, pero murag not sure ako, ma'am. Correct me if I'm wrong. So karon ang tutukan gyud ang kining sa BARM election. Grabe ko na good, ma'am, ka importante especially sa to peace dito na area sa ato mga Muslim Mindanao na area. So kailangan din na siya tutukan, ma'am. And if ever atoy padayon ang election which is after December 1 dayon, murag lisod laong pa, ma'am, murag nahilaw na sudan kaya katarong pag-prepare. Kanang tagdali-dali basin amo ra po nato fear, ma'am, basin madali-dali nato ang election nato matarong pag-serve. Pero sa balaod gazud attorney kung wala pa ni ma-postponed andam na gazud. December. Andam na gazud untaan Comelec. Yes, ma'am, laong pa, ma'am, whether ready or not, we will serve long yun na siya, ma'am. So amo gani na, ma'am, nagpa-register na tad, ma'am, sa atong mga botante na nagpa-register naman sa last election kay anytime dayon or not. Kung for example matuloy atong pag-file ni Attorney Makalintal and then mo approve ang Supreme Court na moingon ang Supreme Court na dili as per the Constitution kailangan mo dayon ang election. So whether madayon siya or not, ma'am, andam ang Comelec kay na natay mga botante. Ang ato na lang mga katong mga muddayagan for this election. So whether or not matuloy, go. Long pa sumuservisyo gyapon ng Comelec. Kay ready naman tanan naman tay mga botante. Natay dugang ng mga botante. So pati ang pundo na niini intact na attorney. Ang pundo para gastuhanan para unta sa barangay SK elections. Kana pod, ma'am, question pod na mo nato sa pundo nato, ma'am, no? Kay as far as I know, ma'am, murag nag-declare to si chairperson na murag mangayo mig additional 4 billion ata to, ma'am, na pondo for the barangay SK elections. Murag mangayo ng additional fund ang amo chairperson. Pero if ever di na mahatag, ma'am, murag mangayo gid mig tabang ani, ma'am, sa ato mga sa ato local government. Kay as per balaod pod, ma'am, sa ato local government code o katong sa ato mga memorandums, murag laong pa obliged ang ato local government to help the Comelec, especially in conducting elections sa local na mga election. So kana pud, ma'am, mo ato na pud ta mo ngayog support sa ato LGUs. Supportive LGUs. So kana, ma'am, everyone's burden gid bitaw ang election, ma'am, kay it involves everyone in the community. So murag mangayo mig tabang ang may tabuana, ma'am. Mo gazud. Okay, attorney, salamat karajaw sa ini na pagpaklaro sa tanan na kabahin na ini sa pag-postpone sa barangay SK elections sa 2025. Ani mo mensahe ko man, attorney, sa tanan na mga naminaw? So thank you kaayo, ma'am, sa ato sa tanan Surigao, especially sa tanan ni Tambong sa ato registration.
mangayo kog pasensya sa amo wala na serbisyohan tungod sa ato kakulangan sa ato mga resources as sa amo pod part as much as we want to serve everyone murag limited na po mo capacity. So mga thank you sa inyo pagsabot and thank you po sa inyo pagsuporta. Next time basin mo taas ang ato registration amo ra pud na ipaingon sa amo ra pud na i-announce especially diri sa ato radio sa inyo sa Ma'am Gay para ila pud maingon sa ato mga katawhan. And basta next time taas ang ato registration pwede po namo sila mabarangay-barangay. Okay. So again, standby na mo sa follow po mo sa amo Facebook page kay mag-post po kami dito ng amo mga announcement usahay every once in a while. So makita ninyo ko ato mga kalihukan. Again, thank you kayo sa inyong pag-support sa Comelec. Salamat ka radyo, Attorney Jeanette Cobillan na nato ang City Comelec Officer. Good morning, Attorney. Thank you, ma'am. Good morning po, ma'am. Thank you. RMN exclusive. Amo dito ang konfirmasyon ni Attorney Jeanette Cobillan na nato ang Comelec Officer sa syudad sa pag-postpone sa barangay SK elections na himuon unta ko man Disyembre 1, 2025. Base lagi sa napermahan kagabi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang sugyot balaod na dadyon ipakilid anay ang 2025 barangay SK elections o nakabutang sa amo na balaod na imbis sa December 1 magpaygadyon ini tunay ini sa sunod na tuig Nobyembre 2 Nobyembre 2 unang Lunes Lunes sa Nobyembre mahitabo ang amo na barangay SK election. So ini amoy taghimo na pamahayag na ato isa ba City Comelec Officer na sila ba ang gikan pa na daton Martes ang tagpaabot kadto nila na mapirmahan ini pero kagabi pa napirmahan na presidente o sa Akta Republika 12232 nakabutang isab na palapdan nan ang termino nan inato mga barangay officials ang guniang kabataan naggikan sa tuyo ka tuig ang mahimong upat na katuig dayon. So tagapasabot na sa inin na sugyot na balaod sa amo na balaod na imbis sa Disyembre 2025 ihimuon ang barangay SK election sa sunod na tuig na. Og sa inisab na balaod nakabutang isab na ma-extend isab ang termino ng mga barangay officials sa nasangguni ang kabataan ang nagikan sa tuyo ka tuig ang mahimong upat na ka tuig ang ila termino. So, pero dili pa, matod pa ni Attorney Jeanette Cobillan na dili ini ma-apply sa ining kasamtangan, ining mga incumbent. Kinahanglan magpapili anay sila sa November 2, 2026 na eleksyon. So, kung mudaog sila, upat na katuig sila na magserbisyo. So, hangtod tuyo ka termino isab na magkasunod lamang na sa pareho na posisyon ang mga barangay officials and SK officials. So, di ba duha ka termino? So, hangtod tuyo ka termino na magkasunod na pareho na posisyon. So, tuyo ka termino an ila. So, dili ba kun 8 kay 12 kan duha ra ka termino pero kung mulaong na upat ka tuig isa ka term diyon. Mapapili pa ka pero kinahanglan amura na posisyon. So kung mudaog ka gihapon upat ka tuig pero hangtod ba tuyo ka termino di 12 ka tuig. Kay kuman sa kasamtangan gajud siyam raman. Nuibi raman tuyo ka termino kay every 3 years man lagi ang eleksyon sa barangay. Pero kuman after na November 2, 2026, ang sunod na eleksyon every 4 years na dadyon. Pagkasunod 4 years na. Tapos sa ininabalaod hangtod tuyo ka termino isab na magkasunod-sunod lamang sa matud papareho na posisyon ang mga barangay officials and SK officials. So pwede gajud sila basta amo ra gihapon na posisyon na nila jaganan
pwede sila upat ka o tuyo ka termino. So jaon isab sa balaod na ang mga incumbent barangay officials na nagsilbi nan ila ikatuyo na makasunod na termino ang dili natugutan mujagan pa sa pareho na posisyon sa umabutay na November 2026, barangay o SK election. So, kung tapos na ang termino kuman dapat, kay mag-eleksyon naman kuman December, dili na siya sa isa posisyon, kung tapos na niya tuyo ka termino, di na pwede siya mujagan sa pareho na posisyon. Para adto na sab kung magkapitan siya kuman, magkonsihal sa barangay. Kung barangay kagawad, mujagan siya pagka kapitan. Pero dili na pwede sa amurag yapon na posisyon. Ma-apply ini na balaod sab ini mulaong na 4 years na ila dadyon na kada every 4 years an election sa mga mudaog na sa dato nagpapili sa umabutay na November 2, 2026 na barangay SK election. So tagtahasan na kuman sa ini na balaod ang Commission on Elections na magpagawasan implementing rules and regulations kabahin na sa balaod suyod sa nobinta ka adlaw. So ini amoy taghimo kuman na mga pamahayag anan ato kagamhanan na kinahanglan. Kamo di doon kay relax anay kamo mga kapitan, mga opisyal sa barangay o sangguniang kabataan. So kay extended man, so ipadadyon lamang anay dyan iso mga waya pa natapos kaya mo may nila tagkagulan sab sa iban di doon na pastilan para ba nako matapos ini nako proyekto o programa. So jao pay matud pa isa ka tuig. Pwede pa kamo sa dili pa ang November 2026 na eleksyon. So taas-taas pa na adlaw na pwede niyo ipadadyon ang ijo mga pagserbisyo publiko dito sa ijo mga barangayanon tapos sa ijo mga proyekto para kung nasubli kamo magpapili ganahan gyapon mga barangayanon na kamo ibutang sa ila baluta para sa barangay SK election sa akuman November 2, 2026. Okay, hindi nato programa tuod taga-baljuhan isama sa ato ng San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. Salamat sa Pride detergent powder linis sa labada knockout ang bakterya. Oy, nato mga suki diyan ang mga nanay na sige panlabahan na gamit ang Pride. Adjaw ko labay diyan mga sachets na Pride detergent powder, Pride detergent bar. Powder sa nan bar kay pwede diyon iso maggamit sa ato umabutay na ACS kwarta extravaganza promo. Hapit na, sunod na ini nabuyan. Tapos na nato Grand Rose sa Money sa Sari-Sari Store. Atod ng Nestle mo, sunod na nato ACS kwarta extravaganza promo. Diin, libuan ka pesos o mga gift pack na ACS products ang iso madawat sa ato mga weekly draws matag Sabado. So, tipon-tipon na kamo na yung mga Pride detergent powders, sachets o mga ininal empty wrappers Pride detergent bar para ijo mga proof of purchase kay para maka-intra kamo arang ra ka sa June ani ijo pag-intra kay kada ra ba semana lima ang mga winners ng tag 1.5 tapos kun ijo proof of purchase pa mabunutan ang ijo entry na ijo proof of purchase tag suyod sa sobre Pride detergent bar o powder madoble an imo daog an 1.5 mahimong 3,000. So siguro ha gud ninyo pag-arang an mga empty wrappers na antipuna an Pride detergent powder kay dako an inyo chance na makadaog an 3,000 madoble gikan sa 1.5 mahimo ini na 3,000. So sa grand draw sa ini nato ACS Kwarta Extravaganza promo pwede ka mo mudaog nan 100,000 pesos. Diyaw pa ikazod pito ka mga winners ng tag 5,000 pesos. Tapos madubli pa kazod kun nabunutan na entry. Labi na kun grand draw na tapos 100,000. Tapos pag tanaw sa ijo entry Pride gihapon sab ani ijo tag gamit na proof of purchase madubli mahimong 200,000 pesos. So kung ako pa sa ijo siguro hagazod na ang ijo mga entries puro taglaong pa. Diyan maghihapon sa pwede ang unique toothpaste, smart dishwashing, and charm fabric conditioner, star wax floor wax, and shield bath soap. So pwede maghihapon ini ang papaya una ini
white rose, papaya soap. Pwede igihapon ini mga anti-wrappers. Pero ang nakagwapo kung ang Pride detergent powder lagi ng mga anti-wrappers, mo dubli kung mabunutan ang ijo entry. Madubli ba? Mahimong 3 mil. And instead na 1.5 ra, kung ang proof of purchase inin Pride madubli na apo na kun sa grand draw mabunutan ang ijo entry na ang proof of purchase Pride detergent powder mahimong doble ang imo daog og mahimong 200,000 pesos. Okay? Dahil ito mga importante na mga matud pa mga kalihukan kumansab na adlaw amo na nato programa ato anay kutubla ini kuman mga 9:30 para sa ato pag-attender sa isa ka importante isab na tigong kuman na buntag sa RMN. Ato anay ipahibayo na tanan na mga suki isab nato kay silong Biyernes naman tuod. Biyernes silom jaoy ato 8 katapusan na ba ini na draw? Adiser mag grand draw. 8 weekly draw na silom. Sa Sabado, 8 weekly draw. Sa Agosto 16, Sabado, 8 weekly draw na sa ato money sa sari-sari hatod ng Nestle. Din pwede ka mamudaog ng 10,000 pesos. So, kung man Biyernes, silom na adlaw, pizza 15 na Agosto, ko to alas 5 sa hapon. Ato gudud awhagon ka mga suking tipaminaw na kutubra alas 5 gudud sa hapon ang paghuyog ng tanan ni ng mga entries para maka-intra ka mo sa ato 8 weekly draw. Ako man Sabado. So, kuman padaan ihuyog na ang ijo mga entries sa money sa sari-sari atod ng Nestle diyon sa ijo mga suki na sari-sari store sa mga drop boxes di doon sa ijo mga silingan ng mga suki na sari-sari store adto ihuyog ang ijo mga entries pero para pag siguro na maka-intra gud kamo kuman Sabado na 8 weekly draw ihuyog diri sa Dropbox sa istasyon. Ihatod na lamang diri sa Dropbox sa istasyon sa RMND XRS ang tanan ni ng mga entries para sa ato kuman na Sabado na 8 weekly draw. Gamit ang Milo, Nestea, ang beer brand, ang Nescafe o Maggi Magic sarap. Gamita daon ng mga proof of purchase para maka-intra ka mo sa ato 8 weekly draw kuman na Sabado na. Diin nagtangag na napapremyo na 10,000 pesos. Duha na ato mahimong winner na winner na suki sab na suki na sari-sari store. So kung sino mabunutan na entry tapos sino ija tagsuyat dito na suki na sari-sari store automatic sab 10,000 ang ija madawat. So congratulations sa tanan nato na mga weekly draw winners sa ato mga konsumante o ilang mga suki na mga sari-sari store na nagdawat na sa ilang mga cash prizes gikan ng week 1 to week 7 jaton milabay na Sabado. Kompleto na ang tanan nato ng mga winners na kuha na nila ang ilang mga cash prizes gikan din sa RMN o gikan sa Nestle. Congratulations o unta maggamit nizo ang ijo mga papremyo sa katujuan na ijo pagpalambo labi na nato mga sari-sari stores na mapalambo ang ijo madugang na puhunan sa ijo mga sari-sari store o ato sa mga consumer na nakadaog ng tag 10,000 matod pa nila gamit nila in taon ini ilang maintenance pag-eskwela sa ilang mga kabataan dako gud na tabang ang 10,000 para sa ila. So awhagon ka muna mo na sa Grand Draw sa Agosto 30 pwede pa kamo adto pay isa ka semana adiser sa dili pa nato Grand Draw ja ijo kay gayunan na pag sige maghuyog daghan na ijo mga entries para maka intra ka mo sa Grand Draw. Ang izo tanan tuod na mga non-winning entries gikan week 1 to week 8 intra daon sa Grand Draw pag-abot sa Agosto 30 Sabado. Didon kita mag Grand Draw sa may Barangay San Juan Covered Gym sa Agosto 30. Nandiin ang ato Grand Draw price 100,000 pesos. So 100,000 sab para sa suki na sari-sari store. Okay? Dinhi tapos na saban nato pa nag-iiban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw na tagapaljuhan ni isa sa ato na lampin na pants baby diaper na mapalit kuman sa tanang mga drugstores sa grocery stores dinhi sa ato syudad o para sa ato mga nanay diha na diin na pay mga gagmay na mga kabataan naggamit na lampin pants baby diaper maradyaw na buntag sa ijo na batasanan nijo ang pag
gamit ng Lampin Pants Baby Diaper para kay baby kay 100% cotton ini, mega absorbent o mega kalidad pagadzon and mega pants baby diaper. O hini mo ini ang mega soft hygienic corporation incorporated. Ini nato programa tagapalusuhan ni isab sa ato sa Marajaw na kabubuton anan tagapalusuhan ni isab ini sa ato ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Salamat sab sa Edwina sa Flower Shop. Andi lang sa may NPC Arcade. Dayan Borromeo inin siyudad ng Surigao. O yan, BioHerb Soap. Mapalit na tuod ini kuman adi doon sa DAF sa pharmacy. At banglag doon sa RMND XRS station. Ang BioHerb Soap. Whitening soap ini o marajaw ini para sa mga skin diseases. Ang pwede rin nito ini ibabad overnight ang BioHerb soap na mapalit lamang di doon eksklusibo sa DAF sa pharmacy. O salamat sa iyo pag-iban din sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw huibis na pizza. Pizza 14 na, hapit na ang 15. Ay iba naguyat-huyat na ng pizza 15 kay ting sweldo nating bayad na sa baanan na ato ang mga bills. So isa ra kang gadud kaadlawan pag-antos tunong ra ba gadud na Birnis na pizza 15. Good morning diha kay Bato Canilla, Ma'am Gay pa shout out anay sa Caraga Regional High School, Regional Science High School, mga utilities and mga security guard. Kay Julie B. Dagaas listening from Bayay Hayahay, pag-greet sub ko ma'am na sa namati diri kay Chi Lakson Anro o Dagaas family sa Kaskag. Marajaw na pagpamati di doon sa Dagaas family di sa may Kaskag. Jollibee Dagaas. Good morning. Randy Santisas, Pedro Bungabong di doon sa may Sitio Turil, taga Barangay Luna. Kumusta ka mo marajaw na buntag sa Ijo Tanan. O sa tanan mga nag-birthday tuod ang kuman na adlaw, happy birthday. Good morning kay BFF Robert Honor na Matic buong araw na mati sa Matic. Unsa pay answer? Matic 94.1 IFM Surigao. Paborito na istasyon na buong araw gikan sign on sign off. Way tud-utod ang volume sa Matic sa radyo ni BFF Robert Honor. Ang comment doon say panagsara ang Comelec mag-overtime kung jaon ra. Registration og election every 3 years da. Good day. Okay. Balitaw sab. Amo balitaw na muantos sa ining Comelec diyon mga voters registration na mo ang tud na mulagpas sila sa oras kay paglaong palagi ni attorney na sige ra kay panagsara man sab. Every 3 years naman sa election. Apo na sa sunod na pag hingpit na ini na balaod sa sunod na termino na ato barangay SK officials every 4 years ra kan. So in voters registration gajud basta dili lamang dinalian dili sa higpitan na an oras mo sakripisyo gajud ng pila ka oras mo lagpas ba dili ra kay kutubra alas 5 sa hapon. So daton na Sabado matud pa ni attorney Janet Cobillan na miabot sila hangtod alas 11 sa gabi. Kay daghan pa gajud ang naglinya, daghan pa ang labi na ini nato mga kabataan na 15 anyos sa ngadto na 18 anyos daghan ang nagpa-rehistro. Okay, salamat sa iyo pag-iban sa ato second portion sa ato programang Straight to the Point na tagapalusuhan gihapon sa ato na Magi Magic sarap. Hala, ikon mga empty wrappers na Magi Magic sarap. Ajaw nito ilabay para maka-join kamo sa ato money sa sari-sari atod ng Nestle. Gamitan niyo ang empty wrappers na Magi Magic sarap isip mga proof of purchase niyo para jaw ijo entry sa ato 8 weekly draw ako man na Sabado. Okay, salamat Reno Lanote diyon sa Barangay Puktoy. Marajaw na pagpamati taga Barangay Puktoy. O kaiban ako diri sa control sila si J.O. Bataan o Pearl Fernandez Gerson Dudong Quijano lalo ka dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Gay Chu. Salamat sa iyo pagpamati. Straight to the Point. Ito ang DXRS 9